Okay, hello, good day sa'yo, Geminis. Ang pagbasa ng ito is para sa iyong April. Titingnan natin kung sinong persons na nag-iisip sa'yo at kung anong energy niya at energy mo, no? At kung anong feelings, intentions, actions niya itong April. So, pengi naman po ng like. Please support Happy Angel Reading po, no? At malaking tulong po yung sinishare din po natin ng ating mga video. Thank you so much. So, tingnan natin kung sino ang persons na nag-iisip sa'yo, no? Wow, love, unconditional love, self-love, wholeness, affections, and attraction, and selflessness. So, kung makikita mo rito, no, ah, ang persons nito, willing mag-give sa'yo ng unconditional love. At the same time, focus din siya sa kanyang self-love. At kapag ito nagmahal, yung lahat ibibigay sa'yo ng todo. No? Persons na nag-isip. Teddy Bear, very interested siya sa'yo. Parang kita natin dito na medyo nag-flirt na rin siya sa'yo at gusto kanyang i-date. Kilala nyo na po ba yan, Gemini? Very interested sa'yo. At nagbo-blooming na raw ang iyong romance. No, Gemini? That's more. Cupid arrow. Have faith. Love is coming towards you sa mga single. Ito, may surprise invitations, no? Merong na-inlove sa'yo bigla, parang love at first sight, kaya gusto kanyang i-date. I think this person is already flirting on you. Kilala nyo na siya, baka kaibigan nyo na nagkagusto sa inyo. Or basta sabihin natin na kilala mo na hindi mo alam na ayan, paradise, happiness, joy. Pero magkasama kayo, tuwang-tuwa siya. Nag-enjoy kayo sa isa't isa daw dito, oh. Lalo na ang inyong intimacy, nag-enjoy kayo. Pagka magkakaroon kayo ng growth, no? Hanggat hindi lang dyan sa intimacy ang ano, para magkakaroon ng, ayan. Pero ang taong ito may takot na iwanan din, no? So, he's good, medyo siguro chine-chase ka ng taong ito. Pero may takot siya na baka iwan mo kaya siguro nagsa-silent lang siya, tinitingnan kanya lang sa malayo, no? Nagsustalk lang siya sa social media mo, no? So, titingnan nga natin kung anong energy mo sa April, Gemini. Anong energy ni Gemini sa April when it comes sa kanyang pag-ibig. Ayan, tumatalo. Oh, the Eight of Wands, may makikipag-reconcile sa'yo, no? The Eight of Wands, that is card of reconciliations then. Somebody wants to tell the truth towards you. Pero ngayon, it could be sign of Virgo. May hermit ka rin dito. Parang nagsusoul searching siya. Parang nag-iisip. Or sabihin natin ikaw to, na gusto mo ng madalian. Pero ang persons mo, nakikita natin na nagko-contemplate, nagsusoul searching. Gusto mong malaman ng totoo din kung ano ba talagang nasa loob niya. So nakikita kasi parang napapansin mo ano, urong-sulong siya, 'no? 'Yan ang nakikita ko dito na ano, sa April parang urong-sulong siya. Gusto mo siya magsalita ng totoo, 'no? Or puwede rin sabihin natin the person is coming back to you, malapit na medyo yeah, medyo nagko-contemplate na, nagso-soul searching na, nag-aano ng new wisdom sabihin natin, parang medyo naka-silent siguro, sina-silent ka ng persons na 'to. Pero this person o gusto mo siyang sabi ng totoo kasi napapansin mo urong-sulong siya 'no, nagja-juggling siya. Will go sometimes din ang communications minsan makikita mo, ah, nagda-drop na siya ng message tapos hindi niya ise-send sa'yo 'no, kasi nakikita natin 'pag nagta-type 'di ba tapos i-stop niya parang gano'n, parang nagbe-breadcrumb. So, urong-sulong ang ano, parang 'yan ang naano mo. Gusto mong ang persons mo bilisan na 'no, tama na yung pananahimik, sabihin ng totoo at 'wag ng urong-sulong. That's what I'm getting na kita ko sa April, meron pa rito. And yes, he is coming with passionate energy. So he is coming back to you, Gemini, no? Ayan, and the Knight of Wands is very excited, very fiery, very passionate, no? Na nagmamadali na pumunta sa iyo. Ayan, pinupush pa siya ng ano, ng animal spirit dito, ng guardian angel niya, no? Kumbaga nag-aalab siya, no? Pupunta pa sa iyo.
Ayan. So, ibig sabihin, after niya mag-hermit mode, nagkaroon siya ng realizations. Ano, no? Gemini, tell us more. Tell us more about these persons. About these persons, talagang ano, hermit, ano, parang pinost niya muna, no? Sinilent ka siguro nito. Gemini, parang hindi ka muna sinasagot. Kasi nga, ano siya eh, nasa hermit mode din siya, no? Kaya din pala gusto mo na bilisan na, wag ng paurong sulong. Tell us more. Ayan, kasi parang siya is thinking na parang naghahanap siya ng way para makalayo dito sa mga toxic. Siguro ang mga taong nasa paligid niya is a little bit toxic. Kumbaga, he turned back na para iwan yung mga tingin niyang hindi na nagsiserve ng tama sa kanya, no? At napag-isip-isip niya, no? Tingnan nga natin kung ano ito. Ayun. So, mas pinili niyang maging ano, no? Kumbaga, stay single, mag-invest para sa sarili. So, yung persons mo, pinost niya muna kasi parang gusto niyang layuan ng mga toxic na it's no longer helping him or her, no? So, parang mas pinili niya mag-invest sa sarili niya. Or sabihin din natin, no, ang persons na to pinost muna ang inyong relationship dahil gusto niya munang maging clean slate, no? Gusto niya munang layuan ang mga toxic energy, no? At hindi na pagkatalikod niya, ikaw ang pupuntahan niya na mag-i-invest siya sa'yo, no? Dahil alam niya worth investing ka, no? Yan, tell us more. What is the intentions of these persons kay Gemini? Anong intentions ng person to kay Gemini? Wow, the world, parang ikaw ang mundo niya. Parang feeling niya, package deal ka, no? Ang intentions niya is, yung magkasama kayo, actually, parang tingin niya is, kayo ng dalawa, ikaw ang nagpapasaya sa kanya, no? O gusto kanyang pasayahin, no? Ang intention niya pala is pasayahin ka. Conquer niyang the world, no? Ayan, he will definitely offer his love towards you. Kumbaga, ito yung Knight of Pentacles. Ibig sabihin, this is very slow suit sa ano no, sa mga suit ang Knight of Pentacles pero reliable siya. Once na kumilos na siya sa'yo, dire-diretso na yan, no? Wala na makakapigil. Kumbaga, bakit? Kasi gusto niya ayaw niya magkamali. Gusto niya maging maayos ang daloy ng inyong relationship, no? Ayaw niya ng ura-urada. Kaya Knight of Pentacles ang actions na parang ginagawa niya sa'yo. Slow but surely, Gemini. Ayan, actually, wish fulfilled ka niya, Gemini, no? Kumbaga, ikaw na yung talaga ding wish niya, no? At this is Nine of Cups is preparations for marriage also. Kung makikita mo rito, masayang-masaya siya. Ikaw din siguro ang wish fulfilled niya, no? Pag ang Nine of Cups, kumbaga, let's lead to a marriage din, no? Ang Nine of Cups. Parang tingin niya, wish fulfilled ka niya, ikaw ang mundo niya. Aba, ano, talagang ano ka nito, ginugugma ka nito, no? Talagang, ano rin, talagang ikaw din ang mundo niya talaga. Kaya gusto niyang dahan-dahanin at para lalo siya maging ready siguro sa coming, kasi after ng Nine of Cups, Ten of Cups na yan eh, no? Pero masayang-masaya siya, especially pag malaki. Ibig sabihin, strength, kumbaga ina-approach ka niya ng very calm, no? Hindi kanya yung inaagad-agad, no? Kaya nga sabi dito, the Nine of Pentacles. So, ang approach niya sa'yo medyo mabagal, ah, pero makikita mo ang saya kapag magkasama kayo. Makikita mo rin na importante ka. Makikita mo rin na nag-i-invest din siya, nag-hardworking din siya sa inyong relationship. No? So, tingnan nga natin ang maaring blockage sa relationship na to, Spirit Guide, Gemini. Maaring blockage, ayan, mga siguro, very competitive. It's either ang competition na yan, uh, baka iniisip nyo sa isa't isa, kasi this is the blockage sa relationship ninyo, baka iniisip nyo sa isa't sa isa, meron na, baka marami na nanliligaw, o may shota na, o marami ng girlfriend, marami ng boyfriend, o kumbaga parang nakikita natin dito, na dyan din minsan dito rin, o maybe sometimes pinapakita natin na maraming nanliligaw, no, marami kang nililigawan, so parang ganyan yan ang competitive energy na nakikita natin. So, it's either din na
marami rin talagang ano, marami rin talagang kakumpitensya ang persons mo o ikaw, 'no? But this is, blockage sa inyong relationship. This is, away-away 'no, kompetensya. So, parang siguro din sometimes ang ano rin nag-aaway kayong dalawa siguro palagi. So, 'yan din siguro nagiging blockage that lead dit sa na hindi mangyari ang Nine of Cups dito, 'no? Siguro andiyan yung mga o sabihin natin sa ibang tao din, baka sabihin natin na minsan napansin mo maraming kasamang babae, minsan napansin mo maraming kasamang lalaki. So, parang nagkakaroon kayo ng doubt. So, 'yan ang kompetisyon sa relationship ninyo nakikita ko. Or sabihin this is also disagreement ninyong dalawa, 'no? Panay siguro disagreement, hindi naayos. So, ang Page of Pentacles, kita mo, ah, isa din blockage na 'to. Ang ibig sabihin daw ng Page of Pentacles dito is bumuo kayo ng pundasyon na sulit, na stable, na tangible, 'no? Kumbaga magtatag kayo kahit paunti-unti. Ibig sabihin ibalik niyo yung trust niyo sa isa't isa, tanggalin ang konting selos, 'no? Diyan diyan mabubuo itong malaking pundasyon ng Page of Pentacles, 'no? Kumbaga that will paunti-unti niyong i-build ang mga plano ninyo, 'no? Yung pagpapasensya at tatong-awa, yung tanggalin ang mga pasikatan, tanggalin ang mga gem na yung alam mong kayo pa rin tapos, magpo-post ka ng marami kang babae, marami kang lalaki o may mga katabi kang lalaki, may ano, kumbaga nagdadala yan ng parang ano, ng ano sa persons mo, sakit ng loob din. So, ang ina-advice din dito, one of the blockage din yung hindi kayo nagbubuo ng ano, ng kahit paunti-unti daw, lagyan niyo ng trust, simulan niyo ng lagyan ng trust ang inyong relationship, mag-build na raw kayo ng isang pundasyon kahit paunti-unti. Kasi nakikita mo ang persons mo willing din na magbago, layuan ang mga siguro nga ito nga yung competitive 'no, mga toxic friends din siguro ito na nakapaligid 'no. Pero ang persons mo willing mag-invest sa'yo dahil nakikita niya you are worth investing so, 'no. Tell us more tingnan natin ang outcome ng relationship na 'to, spirit guide, outcome ng relationship na 'to. Queen of Cups, andiyan yung nurturer, ang outcome ninyo is magmamahalan kayo. Ayan yung magpapasensya, andiyan yung sabihin natin, you are very care to each other kung anong nararamdaman ang outcome pag nangyari ito. Ang magiging outcome ninyo yung parang nararamdaman mo kung anong nararamdaman niya. No? Kumbaga, andyan dyan yung pagpapasensya, andyan dyan yung love, magkakaroon kayo ng love lalo. Maganda yung Queen of Cups. Mag-upgrade ang inyong relationship. This is Hierophant, traditional and culture. Maaring madalas sa kasalan nga ito. Dalas more kay Gemini. Queen of Pentacles, no? Kung sabihin natin, magiging stable nga ang inyong relationship, very abundant. Andiyan dyan yung pagpapasensya, andiyan dyan yung sabihin natin, romantic energy, romantic ang inyong relationship at stable, no? May abundant dito at very caring na persons, magki-care kayo sa isa't isa. At mauwi ito sa kasalan kasi the Hierophant is here. This is upgrade of the relationship din, no? Yan ang outcome ninyo, mag-upgrade ang inyong relationship at ang inyong relationship is magiging stable at very romantic ay energy ng ang inyong relationship. Wow naman. So, tingnan nga natin ang advice para kay Gemini. Advice para po kay Gemini. Advice para kay Gemini. Gemini, advice sa inyo yung maging matatag, be nurturer, mapag-alaga, mag-alagaan kayo sa isa't isa. Because the Empress, ito yung parang you have everything, no? Stable ka, magiging stable, kumbaga help each other dito, no? At bumuo kasi ang Empress actually, no? Kumbaga ang ina-advise sa inyo, andiyan yung maging stable, panindigan ang relationship, no? At tingnan mo magpro-produce kasi pag kayo nagsama magpo-produce talaga ng abundance no? At makikita mo rito, lahat meron kayo pag kayong dalawa nagsama. Ibig sabihin, click na click ang inyong relationship na dalawa. Ayan, mag-stability pa, no? Katatagan.
Four of Wands, stability. So, this is celebrations among friends and family rin. Some of you, nakikita natin yung mag-build kayo ng foundation talaga, strong foundations, no? At baka maanyayahan ka rin sa isang pagsasalo-salo, no? Na may magandang, na may pag-uusapan kayo na tungkol sa stability ng inyong relationship or siguro commitment kasi nakita ko, sabi ko lang may kasal dito, baka mag-usap kayo kung paano mapapabuti ang inyong relationship dito, no? At paano magiging matatag at stable. Parang ang persons mo mahal ka actually, no? Mahal ka. Kaya lang syempre tao rin, maraming mga nakapaligid na hindi niya rin makokontrol, na marami rin siyang nakukuhang advice sa iba, no? Pero paniwalaan mo hindi niya pinapakinggan. At actually masaya-masaya siya sa'yo. Hindi niya minabadali kasi nga gusto niya yung ayaw niya magkamali, no? Ayaw niya na isipin mo na madalian tapos magkakahiwalay din. Parang ang style niya rito is dadahanin ka niya, sigurado magbi-build siya yan ng bagong pundasyon, ng empire, ng sarili ninyong empire, no? At magiging stable at siguradong may kasalan dito. Kasalan to na as more. Oh, that person is really obsessed sa'yo. Sometimes dapat din, no, may laman din yung pagiging obsessed. Maganda, gusto natin na maging obsessed tayo sa isa't isa, pero dapat may nalalaman, no? In a positive way sana. Nakita natin sa obsessed kayo sa isa't isa o ang persons mo is obsessed talaga sa'yo, no? At syempre, kung gusto niya yung intimacy nyo, pero pag nasusobrahan, hindi na maganda, no? Ito rin yung baka sobra kayo sa sa intimacy, no? Nakakalimutan nyo na yung iba pang yung goal, no? Baka magkasawaan kayo pag ganyan. So, make sure you know how to balance. You are fated, no? The two of you are fated. Kumbaga, talagang ina-align din kayo, pinu-full kayo, no? Para ma-magnet. Kumbaga, para kayong hinihila na magsama. Ten of Cups. Wow. O Ten of Pentacles. Ayun. You are fated na magkaroon ng Ten of Pentacles. No? Talagang bubuo kayo ng isang abundant and happy family. Parang kayong dalawa ang bubuo ng legacy ninyo, no? Magkakaroon ng impact sa inyong family, hindi lang masaya, hindi lang love ito, kundi flow ng energy of abundance, swak na swak kayong dalawa. Baka magaling kayo sa business, so napapaunlad kasi tamo ang empire mo, no? Empress, no? Talagang abundant ang nakikita natin dito. Parang meron kayong alchemy na pag nagsama kayong dalawa, parang uunlad lahat, no? Na ma-acknowledge ng mga people around you, no? You are building legacy. At yan is talagang, pwede rin sabihin natin, matitigil din itong obsessiveness, no? Matitigil din because the wheel is keep on turning. Siguro itong obsessive na to mai-stop at mauuwi sa Ten of Pentacles o sabihin natin, yes, kayong dalawa, siguro some of you is na-realize na hindi lang panay gano'n intimacy, kailangan bumuo na tayo ng pamilya, kailangan mag-commit ka na. At naisip naman ng persons mo yan kasi nakita ko rito meron kayong heart-to-heart conversations na mangyayari. No, na siguradong ikasasaya mo kasi ito, baka yan yung iayain ka o mag-propose sa'yo yan. Because the Nine of Cups, this is preparations of marriage. And then dito pa na marriage card, ang outcome, ang advice. Plus the Ten of Pentacles, this is marriage also, no? Family, home, stability. No, you are both fated to each other dito, no? So tingin pa tayo kung ano yung advice pa ni Romance Angel sa connections na to. Spirit guide, advice Romance Angel sa connection na to. Talagang may deception. Ito yung siguro yung pagiging obsessive or someone is wearing a false self-mask in this relationship. Some of you hindi pinapakita pa, hidden pa, no? Hidden pa yung buo. Sabihin natin, some of you din baka niloloko na kayo. So maging vigilant din kayo sa pagbasa ng persons ninyo, no? Kasi may devil energy pa rito. Baka yan din yung sinasabi ng devil energy dito. May deceptions na nangyayari. Sa ring problema ang iyong finances and career, pero pag kayo nagsama, abundance ang darating.
So, financial issue are factor in your love life right now. So, talagang magkasama lagi yan, no? Bawa, kung magka-relasyon kayo, nagkaroon kayo ng separations, pero temporary separations lang, no? Na parang nakikita natin maayos, ayusin nyo lang ang financial issue ninyo, magiging maganda uli ang inyong relationship, no? Pero ito may deception talaga, may nanloloko rin dito, no? May niloloko. At some of you din, ibang lahi ang syota o ang asawa. At nakikita rin dito, iba yung pananaw ninyo, no? So, yan din siguro mapag-uusapan nyo yan sa when coming na serious heart-to-heart conversations. That is also will gonna happen ng April. Some of you, reconciliations. Dalawa nang sinasabi rito, reconciliation. It's on the air na maaring mangyari ng April. So, someone from your past is returning to your life. Either that, ang reconciliations kasi, dalawa po yan. It's either na he will stay for good o magkakapatawaran kayo. No? Yung para magkaroon kayo ng both peace of mind. No? Kumaga magpo-forgive and forget kayo and then go along with, then you move forward both of you. Itong reconciliations din, dalawa na itong reconciliations card natin, 8 of Wands and the reconciliation, ibig sabihin baka it's gonna be magkakapatawaran at magsasama uli kayo, no? At magbibuild kayo ng 10 of Pentacles dito, no? Nakita ko magandang ano mo. Oh, what else is coming? Ano yung sa hindi mo nakikita darating pa? Tell us something about this relationship. Camera, reminiscing a keepsake, learn from the past, make memories. So, ito rin yung learn from the past na sinasabi. It's either na kung mag-reconcile, siguro dahilan din deceptions and then magre-reconciliations kayo, make sure na may natutunan kayo sa paghiwalay na yan, no? Para may apply nyo rito sa inyong binubuong 10 of Pentacles. Nakikita rin natin dito na ang persons mo talagang nagre-reminisce din, no? Malungkot din, tinitingnan din, again, no? Picture, photograph na naman. Nagno-nostalgia talaga. Looking at your photos daw, namimiss ka. No? Pagka gusto niya talaga makipagbalikan sa'yo, Gemini. So, tatanggapin mo ba to Gemini? There's more. The Golden Mirror. Siguro ito, one-sided relationship din ang nangyari sa inyo, no? May pagka-narcissist siguro ang isa sa inyo. Gemini, ang persons mo. Pero nakikita natin dito, makikita mo naman kung nagbago, kaya be vigilant nga sinasabi natin. Kaya din ina-advise sa'yo na deceptions, if ever na kung hindi pa kayo hindi pa yung nakakapag-separate kayo, no? Kasi nakikita ko talagang itong temporary separations need to happen or sabihin natin silence need to happen para magbuo kayo ng inyong empire dito ng isang matatag na pundasyon. No? Pagkatapos yan, dire-diretso kayo sa 10 of Pentacles. So, kailangan itong tanggalin siguro, the devil, yung pagiging obsessive, or sabihin natin possessive, or yung sabihin natin yung too much in extreme, na hindi na maganda, na nakakasakal na, no? O sabihin no, nagsasakalan na kayong dalawa, mas siguro kayong siloso sa isa't isa, so need to change yan. Na hindi kayo mai-stagnant dyan, ibig sabihin, ang wheel of fortune patuloy na iikot papunta sa positive way, sa positive na sitwasyon, no? Kumbaga ni-align kayong dalawa para to have this 10 of Pentacles. Ayan, no? Sana nagustuhan mo ang ating reading. Pahingin naman po ng like and hype dyan. And please, share na rin po ang ating video, no? At marami pong salamat sa patuloy na tumatangkilik. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe to our channel, no? I really appreciate it. Thank you so much po. And God bless you po. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve?
In Har, everything will be revealed to you. In Har, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?